lumalaban ang tao, ang bayan. Ngayon ay lumalaban. Ngayon ay lumalaban ang tao, ang bayan. Tandaan natin na ang ginagawang ito ay isang krimen. Isang mapagpalayang umaga, mga minamahal kong gigintenyo. Nagkukuha na mga kulangan na kagaya nila. Daddy ko to eh. Daddy, hindi na kita kayang ipagtanggol. Hi, ako po si Ando, isa sa mga core team leaders ng Tindig Giginto. Paano nagsimula ang Tindig Giginto? Ang Tindig Giginto, nagsimula to sa isang parang mga individual na nakaka-observe ng nangyayari sa bansa, and since na-highlight ang Bulacan at ang Giginto ay nagsasuffer din sa mga problema ng flood control. So we came up in pulling people who are interested na magkaroon ng tindig, na magkakaroon ng boses para sa mga mamamayan na handang ipahayag yung nararamdaman nila base sa mga experience nila sa buhay, sa pang-araw-araw nila pinagdadaanan. So, doon nabuo yung samahan namin. And let me tell you na wala kaming mga leader like kung sino pinakamataas, kung sino yung ganito, pero pantay-pantay yung kaming magkakasama, yung bubuo ng Tindig Giginto. And meron lang mga designated na committee like me, ako sa public relations. Yung iba sa logistics, yung iba sa mga sound system and all that. So yun, pantay-pantay ko nila. Mga ilan kayo na mga nasa core group? Siguro, hindi ko kasi kabisado yung pangalan, pero I think we are about 10 to 12 people. Can you clearly say na these are all private individuals or are there politicians? Kasi yun yung mga lagi tinatanong na, baka meron kasing mga parte dyan o membro na mula doon sa mga kalaban na politika. Okay, yeah. I can confirm na lahat kami private citizens. Wala kaming wala kaming inaanibang mga politiko. Lahat kami may mga private na trabaho. So, yung iba, mga retired teachers, yung iba, mga doctors, iba engineers, pero wala sa amin ang may kinakaanibang politiko. Yung nangyari kanina, of course, first and foremost, it's also very important. Kasi parang, can we validate na it's the first thing that happened, na first time na nangyari ito sa Giginto, na merong mga nag-rally talaga? Well, according sa mga matatanda, and ako, I've been here in Giginto for almost 40 years. Ganyan na po ako katanda. Wala pa akong nakitang rally na ganito, and even the older people saying na ito yung first time in history na nangyari yung ganitong pagtitipon. At ito kasi dahil sumasabay din to sa national na mga nag-rally, kasi recently, lalo na noong September 21. Yes. And on how things are progressing now in the Senate, at lalo na yung nagkaroon na ngayon sa ICI, may bagong development. Do you think that this is one of the reasons why Giginteños are already becoming more vocal and more visible to this kind of actions? Yes, I can say that it's one of the factors kung bakit nangyari itong bagay na ito dito sa Giginto. And another thing, I think the generation ng mga tao ngayon. So, ito na yung parang generation na malaya na nating nakikita yung mga iba't ibang klase ng balita. We can see these things all over social media, right? And parang halos lahat ng tao may Facebook. So, madali nang nakakarating sa mga tao yung mga bali-balita, and mas madali silang nai-encourage. And I'm pretty sure na kung malapit siguro dito yung Manila, baka nag-join din yung mga tao na to sa rally nung September 21. It's just so happened na parang kung meron pala dito sa Giginto, bakit hindi tayo mag-join or bakit hindi tayo magsimula? So, ganun yung nangyari. Well, we already know what's happening to the Senate, pero like we said, yung Giginto kasi parang it's more personal to us, lalo na sa iyo and to all of the communities kasi talagang Giginteños tayo. Sa mga nangyayari ngayon, ano bang nakikita mo na maaaring mangyari sa Tindig Giginto? What will happen to the coming days? Ano bang objective ninyo na
ano ba, meron ba kayong gustong gawin na legal basis after this? That's a very good question. When we thought of doing this rally that just happened today, talagang isip namin, ano pa ba yung pwede natin gawin? So nag-rally na tayo, na-encourage na natin yung mga tao na magpahayag ng kanilang nararamdaman. What's next? So, siguro, ang isa sa mga hinihintay namin is yung mga kasagutan dun sa tanong or sa mga hinaing ng mga taong nagsalita kanina. Isa yun sa mga hinihintay namin kung magkakaroon ng responses or mga kasagutan. After nun, doon na kami gagawa ng susunod na step namin. And one of the steps is we would keep questioning the current government here in Guiguinto kung ano ang nangyari sa mga proyekto. Bakit patuloy pa rin ang baha? Bakit meron pa rin mga taong napiperwisyo? Bakit meron pa rin mga taong nasasawi sa nangyayaring kalamidad or sa nangyayaring hindi ko masasabing kapabayaan. I don't want to blame people, pero yung mga nangyayaring unfortunate things dito sa bayan ng Guiguinto. Oo. Kasi katulad sa national level, they already have established the ICI. Would you recommend that the same thing should be done here in Guiguinto to validate and to have more transparency? Well, the ICI was established by the President of the Philippines. So, it is an executive order kung bakit nangyari yun. Ngayon, kung ang executive ng Bulacan or ng Guiguinto will be doing that will be better. Pero as you saw earlier sa mga talumpati kanina, may mga nakasama tayong mga lawyers. So I think sa pagpapatuloy ng Team Guiguinto, kukonsulta kami sa mga abogado na to kung ano yung mga steps na pwede namin gawin. Lastly, because we wanted to make sure na lalo na kasi itong mga Guiguinteños, kasi parang ngayon nakarelate talaga tayo with what's happening to the national. And parang nakikita nga natin na parang mukhang nagkakagulo yung kung paano yung Senate inquiry ngayon, nag-ICI ngayon, nag-resign pa si Magalong. Do we still find hope? Kasi lalo na ngayon ang nag-involve doon sa some personalities in Bulacan are also in question in terms of credibility. Diba? So, do you think that we should also be doing certain actions para malaman natin yung katotohanan sa mga nangyayari dito? Siguro yung nangyayari sa national, it's just reflection of what's happening in our town, in our province, sa probinsya ng Bulacan, sa bayan ng Guiguinto. At ang hinihiling lang naman ng mga tao is magkaroon ng transparency. Siguro that's what we are going to ask first and foremost. Transparency, and then after that is good governance. And of course, kung meron mang katiwaliang nagaganap, we want to have the accountability from the people na gumagawa ng mga katiwalian. And yung pagkakaroon ng investigation, this is something na kailangan mangyari. But right now, wala kami sa posisyon para mag-investigate. And again, hihingi kami ng tulong sa mga otoridad, like sasangguni kami sa mga kasamahan naming lawyers kung paano yung pwedeng gawin para mapukpok yung gobyerno na magkaroon ng investigation or magkaroon ng transparency. Siguro doon kami magsisimula. So last na natin to, Ando, is because parang to end all of these questions on speculations, di ba, we are always kumbaga, ang bottom line dito, we're asking for transparency, which is, we suggested na merong unang-una, ilabas nyo na yung salin nyo, declare. And also, yung mga bank statements or mga transactions nyo. So, this is not addressed to just one person. No, definitely not. Kasi parang it would be unfair. Like, if we would just be asking the highest ranking official from our town or from our province na maglabas ng salin, it should be applied to all. Even the staff of the government, like kahit sa mga head engineers or sa lahat ng head ng government offices,
So siguro hanggang doon maglabas ng ng salin kasi hindi lang ang pagdududa naman na nangyayari na to, hindi lang naman to sa mga executive or legislative, right? Meron ding mga agam-agam na baka nangyayari din to sa sa mababang level, like kuwari sa municipal level or even the barangay level. So kung magpapatupad tayo na maglabas ng salin, it should be applied to all. So in short, Team Digiginto is not just put one person accountable. No. Ang tindigigin to is we are really looking for ways on how we encourage people to voice out, maglabas ng kanilang boses para makinig ang gobyerno. This fight is not against an individual or just one politician. This fight is to ask the government, the whole government system. Yun. So we also, kumbaga, syempre, let the law takes its course. Yes. And of course, at the same time, ano yung message natin? Kasi syempre, it would take, alam mo na, the investigation, the process would take some time, depende na lang talaga. Pero what will be your message now when 2028 is already here, particularly to the community, Giginteños or the Bulakeños as a whole? Siguro ako bilang isang Giginteño at bilang isang Pilipino, marami na tayong paraan kung paano kikilalanin ang taong iboboto natin. At marami na rin tayong paraan kung paano ipahayag yung nararamdaman natin. In the past years, I've seen people being so afraid to express and to choose who they want to vote for. It's happening here in our town. It happened to my family. So, ang hiling ko sa mga tao is, sa nangyayari nito, na nagkakaroon ng investigasyon sa mga korupsyon, siguro it's really high time na pag-isipan natin sinong boboto natin sa susunod na eleksyon at anong magiging batayan natin na hindi tayo natatakot or hindi tayo nadadala lang ng emosyon natin. Sana this time, gamitin natin ang lahat ng paraan para kilalanin at alamin ang background ng bawat taong tumatakbo at syempre para hindi na maulit yung ganitong pangyayari sa bayan natin. Okay. Thank you, Ando. Yeah, sure. Thank you.